Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po inyong kapatid na si Roland Dante, na muli ay binibigyan ng ating rabay ng pagkakataon na tayo po ay makapangaral uli ng kanyang salita. Tunay nga po na ang sino man pong sumusubaybay sa kanyang aral ay pinagpapala. Pinagpapala sa pamamagitan po ng pisikal at espiritual na galing sa ating Ama sa pamamagitan po ng ating Rabbi Yeshua. Kaya kung kayo po ay muli biniyayaan ng Rabbi ng pagkakataon na makarinig ng kanyang salita sa oras pong ito, purihin po natin ang ating Ama at Elohim, ang ating Amang Yahweh. Sa pamamagitan po ng ating Rabbi, yung pong nag-iisa nating manunubos na namatay sa tulos para sa atin, ang ating Rabbi Yeshua. Na tunay nga po na kung kayo man po ay nabibigyan ng pagkakataon na maunawaan ang kanyang salita, ito po'y pagpapala mula sa ating Ama at Elohim. Kaya kung kayo po ay nakahanda na matuto sa aral muli ng Rabay, katulad po ng aking laging pinapaulit-ulit na ay pinapaalala, ang maikling lapis ay mas mabuti kaysa sa mahabang memorya. Ang aral po na ibinigay ng ating rabay, actually binigay lang po niya kaninang umaga. Dahil alam po naman ninyo na hindi po galing sa akin ang mga salitang aking ipinapangaral. Alam po ninyo, sabi ko kung minsan dumarating ng maaga yung aral ng rabay, kung minsan naman last minute na kung dumating. Dahil kaninang umaga tinanong ko ang rabay kung anong ipapangaral ko sa aking pangangaral ngayong gabi. At ito'y ang sinabi niyang aral natin. Alam po ninyo, totoo nga po na hindi po natin matatawaran ang kahalagahan ng aral na ibinigay ng ating rabay sa gabing ito. Dahil ang aral po ng rabay ay may pamagat na the power of prayer. Now, bakit nga po pa tayo ay nananalangin? Alam po ninyo, parang napakahirap bigyan ng pangunawa ang katanungan kung bakit nga ba tayo nanalangin. At sino po ba ang nagturo sa atin para manalangin? Alam po ninyo, ako po'y natutuwa kung minsan kapag naririnig ko yung mga kababaihan na tinatanong ng aking asawa kung sino yung magpipray, halos walang gustong magtaas ng kamay. At may mga nagsasabi na hindi daw sila marunong mag-prayer. Ano po? Talasasin po natin na ano nga ba ang dahilan? Bakit tayo nananalangin? For what reason? At ano ba yung naibibigay ng panalangin naman sa atin, sa ating buhay? Bakit kailangan tayong manalangin? At kailan tayo dapat manalangin? Ito po ba yung mga pagkakataon na kapag kailangan natin ng tulong? Kung kailan tayo na po ay nasa ilalim na ng ating tinatawag na kabagabagan at halos hindi na tayo makabangon? Tayo ba ay may designated na panahon sa pananalangin? Mayroon po bang tagdang oras para tayo manalangin? Kailangan bang napakahaba ng ating panalangin? At yung naibibigay sa atin na panuntunan sa tamang panalangin, ito ba ay may kinalaman kung sasagot ang Ama o hindi sa ating mga ipinaparating sa kanyang mga hinaing? Talastasin po natin ang ibinigay ng ating rabay at I pray na kung matapos natin ang aral ng rabay, magkaroon tayo ng tinatawag na mas malawak na pangunawa sa salitang panalangin. Alam po ninyo, kung bibigyan ko ng aking personal na opinyon kung ano ang pananalangin, ang sa akin ito yung pakikipag-usap po natin sa ating Ama. Yun po ang sa akin. So ano man po yung ating ginagawang mga panalangin at hinaing, ito po ay ginagawa natin na parang tayo dapat ay nakikipag-usap sa ating Ama na katabi lang natin at nakikinig sa ating mga panalangin. Yun po ang sa aking personal na opinion. At bilang Ama natin at tayo yung tinatawag na anak,
parang ikumpara po natin ang ating relasyon sa ating mga anak at sa atin bilang kanilang mga magulang. Na the more na kapag kinakausap po tayo ng ating mga anak, hindi po ba tayo ay lalong napapalapit sa kanila? At nagkakaroon tayo ng tinatawag na mas malawak na pangunawa sa kaisipan at mga ginagawa ng ating mga anak. Bagamat hindi natin sila nakikita. Yung bang ano doon yung personal relationship kapag nag-uusap po ang ama at ang kanyang anak ng mas maraming ulit sa isang araw. Hindi po ba dapat ganoon ang ating maging matatawag na relasyon sa ating mga anak? Yung magkaroon tayo ng tinatawag na intimate relationship. Na ito ay nangyayari kung tayo po ay nakikipag-usap sa kanila. Kapag sinasalita po nila ang kanilang mga saloobin. So ganito po ang aking pangunawa na ang aking pakikipagpanalangin o yung aking pakikipag-usap sa ating Ama at Elohim ay nagiging personal na aking tinatawag na pagpapaabot ng aking mga hinaing at ng aking mga nararamdaman. At ito po'y ginagawa ko araw-araw. At ito po sana ay magkaroon din tayo ng tinatawag na kahandaan na baguhin kung meron pong dapat baguhin sa ating tinatawag na pakikipag-usap sa ating Ama. Baka meron po sa atin na tayo po ay nakikipag-usap lamang sa ating Ama at Elohim kung tayo po ay may mga dinaramdam at yung mga tinatawag na may mga kabagabagan sa buhay. Sa mga pagkakataon po na ibinibigay dito ng ating rabay, mababasa po natin na may mga pagkakataon at panahon na ibinigay ang rabay na naging taludturan ng mga propeta at mga lingkod ng Ama kung kailan po sila nanalangin. At para po masimulan po natin ang ating aral, puntahan po natin siyempre ang unang aklat ng Biblia na dito po natin makikita yung sino ba yung unang nagsalita ng salitang panalangin. Alam po ninyo, ako po ay nagulat dahil ang una pong nasulat ayon sa translation ng King James Version, yung pong nasulat na intimate na nakipag-usap at nanalangin sa ating Ama. Alam po ba niyo kung sino? Siya po ay isang hintil. Sabi niyo, wow. Siya po ay isang hintil na nagbigay ng kanyang tinatawag na intimate panalangin or intimate prayer nung siya po ay nasa dilema ng kanyang desisyon dahil sa kautusan na ibinigay ng kanyang amo. Ito po ay nangyari nung panahon ng isang hintil mula sa sangbahayan ni Abraham. Ito po ay sa sangbahayan ni Abraham. Now, sino po bang tinutukoy ko dito? Dito po sa Genesis chapter 24, dito po nangyari yung kwento. Now, alam po natin na maaaring nanalangin na ang mga nauna before dito sa alipin na Abraham, pero ang aking nabasa na naging nung tawag dito, naging palaisipan sa akin yung mabasa ko sa King James na ang lingkod ni Abraham na si Ezekiel ay nanalangin sa Ama para gabayan siya sa kanyang paghahanap doon sa bilin ng kanyang amo na ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak na si Isaac. Ito po, basahin po natin dito sa Genesis chapter 24 verse 12. Ito po yung nangyari. Ano po? At magkakaroon tayo ng idea kung kailan yung mga panahon na tayo ay dumalangin sa ating Ama. Ano po? At paano ba tayo manalangin?
kung tayo po ay nakikipag-usap sa ating Ama. Ito po ang sinabi niya dito sa Genesis chapter 24 verse 12. At sinabi, okay, meaning sinabi ni Ezekiel. Si Ezekiel yung lingkod ni Abraham na inutusan niya para maghanap ng mapapangasawa ni Isaac. At sinabi, meaning ni Ezekiel, kanino? Kay Amang Yahweh, meaning kilala ni Ezekiel ang Elohim ng kanyang among si Abraham. Bakit? Maaaring ito'y itinuro ni Abraham sa kanya. Dahil nung panahon na yaon, kapag ikaw ay alipin ng isang amo, parang ikaw ay kanyang pag-aari. At napakapalad ni Ezekiel dahil siya'y naging lingkod ni Abraham. At dito niya maaaring nakilala ang ating Ama at Elohim. Dinggin po natin ang kanyang panalangin. At sinabi ni Ezekiel, O Amang Yahweh, Elohim ng aking among si Abraham. You see that? So kinikilala ni Ezekiel ngayon ang Elohim ng kanyang among si Abraham. So, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi kilala ng mga tao noon ang pangalan niya. Hindi po, nagpakilala na dito. Bago pa man nangyari yung Exodus, mababasa po natin na nagpakilala na si Amang Yahweh bago pa man mangyari ang Exodus. Doon sa sinasabing pagpapakilala ni Amang Yahweh kay tinatawag nating kay Moses. Dito po sa Genesis ay nagpakilala na po si Amang Yahweh. Kaya alam siya ni Ezekiel na siya Elohim ni Abraham. Ano po ang kanyang hiling? Ito po. O Amang Yahweh, Elohim ng aking among si Abraham, ipinamamanhik ko sa iyong pagkalooban mo ako ng mabuting kapalaran ngayon, at ikaw ay magmagandang loob sa aking amo, kay Abraham. Now, kanino po yung panalangin ni Ezekiel? Ito po ba'y para sa kanya? Hindi po. Ito po'y para kay Abraham na kanyang amo. Now, ito po yung sinasabi natin na isang tinatawag nating paraan o dahilan o uri ng pakikipag-usap natin sa ating Ama. Kung minsan hindi po tayo nakikipag-usap sa Ama o nananalangin dahil tayo ay may kailangan sa Kanya. Kung minsan tayo ay makikipag-usap, maaari para sa isang mahal sa buhay, sa isang kaibigan, sa isang kakilala. Ito yung tinatawag nating prayer of intercession. Tayo po'y namamagitan para sa kanila. At ano po yung kahilingan ni Ezekiel? Ito po, verse 13. Narito ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig, at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay magsilabas upang umigib ng tubig. At ano yung kanyang kahilingan? Na italaga sa iyong lingkod na kay Yitzhak kung sino yung kanyang mapapangasawa. Meaning, siya ay humihingi ng tinatawag na anong tawag dito? Sign. Kung sino sa mga babae na mag-iigib ng tubig doon sa kanyang pinagpapahingahang lugar ang ibibigay ni Amang Yahweh na mapapangasawa ni Isaac. Now, sa mga naghahanap po ng mapapangasawa, ano po? Si Amang Yahweh po ang magbibigay kung ito po'y hihilingin natin. Now, bagamat hindi si Isaac yung humingi ng kanyang mapapangasawa, si Abraham ang nagsabi kay Ezekiel kung sino yung kanyang magiging asawa na pipiliin. Pero hindi po si Ezekiel ang namili kung sino ang mapapangasawa ni Isaac. Si Amang Yahweh po ang namili. So dito po natin makikita na nangyari ba yung kahilingan ni Ezekiel? Na siya ay nanalangin para sa kanyang among si Abraham, at yung magiging end na mabibiyayaan ay hindi si Abraham, kundi si Isaac na anak ng kanyang among si Abraham. Nangyari po ba? Dininig po ba ni Amang Yahweh ang kahilingan ni Ezekiel?
Dininig po niya ayon sa kwento. So dito po natin mapapatunayan yung panahon, kung ano yung kahilingan, at kung kanino yung kahilingan. Kung mapapansin po natin, ibinigay yung hinihiling ni Ezekiel para sa kanyang among si Abraham. Dito po natin mapapatunayan, mga kapatid, na totoo na may nakakarinig sa ating mga panalangin. Bagamat hindi maaaring narinig ni Ezekiel yung kasagutan sa pamamagitan din ng tinig ang kanyang hiniling, pero nangyari yung kanyang tinatawag na tanda kung sino sa mga babae ang magapangasawa ni Isaac. Dito po natin napatunayan, mga kapatid ko, ang tinatawag na bisa ng tinatawag na panalangin. Ito pa po, sumunod. Panahon ng mga hukom. Ito naman, panahon naman ng hukom. Hukom chapter 16, verse 28. Ito naman ang sumunod na masasabi nating panalangin. Hukom chapter 16, verse 28. Ang ginagawa po ng ating rabay nagbibigay po siya ng mga tinatawag na ehemplo ng mga panahon na ginamit ng mga lingkod ng Ama sa panahon ng sila'y nanalangin at ito'y dininig ng Ama dahil sa kanyang pagpapala. Ito po, Aklat na mga Hukom, chapter 16, verse 28. Ito po, ang kwento po rito ay si Samson. Now, kung bibigyan po natin ng background si Samson, nakita po natin ang kanyang buhay, ay masasabi natin na hindi siya naging masunuring anak. Hindi rin siya naging masunuring lingkod dahil nagkataon na ang kanyang naging ginustong mapangasawa, sinasabi ayon sa kwento, hindi payag yung kanyang mga magulang. Ano po? Dahil siya nag-asawa ng isang hintil. Actually, isang patutot sa katauhan ni Delilah. At dahil dito, siya rin yung naging dahilan sa pagkabagsak ni Samson. Pero makikita natin dito sa verse 28 ng chapter 16, ito pong sinasabi niya, at tumawag si Samson kay Amang Yahweh na sinasabi, O Amang Yahweh, aking Ama at Elohim. Ito ang sinabi niya. Now, kailan ito nangyari? Noong si Samson ay nasa kulungan na, binulag ang kanyang dalawang mata, at siya ay nasa gitna ng bulwagan ng mga Palisteo dahil siya ay pinagkakatuwaan ng mga Palisteo. At si Samson ay hindi na siya ganun katulad nung dati na may kapangyarihan at kalakasan. Pero nung panahon na yun, naalala uli ni Samson yung nagbigay sa kanya ng kalakasan. Naalala uli ni Samson yung kanyang pagpapala before, bago niya tinatawag na nawalan ng tinatawag na kalakasan. Ito po sabi ni Samson, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako. Anong ibig sabihin ni Samson nang sinabi, alalahanin mo ako? Meaning, wag mo akong kalimutan. Bagamat maaaring ako'y nagkasala sa harapan mo, sabi niya, alalahanin mo ako. Meaning, alalahanin ng Ama yung mga nagawang kabutihan ni Samson, maaari. Kaya sinabi ni Samson, alalahanin mo ako. Remember me. Wag mo akong kalimutan ng tuluyan. Yun po yung sinasabi ni Samson. Nakita po natin na maaaring sa sinabi ni Samson na alalahanin mo ako, meaning naalala din ni Samson yung kanyang mga naging pagkakamali. But nevertheless, tumawag siya uli kay Amang Yahweh. Kaya sabi niya, alalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako na minsan man lamang. One more time, sabi ni Samson. One more time, Father Yah, sabi ni Samson. Ibalik mo ang aking kalakasan. Now, nangyari ba yung kahilingan ni Samson? Yes, nangyari po yung kahilingan ni Samson. Bakit? Narinig na Amang Yahweh, maaari yung sinabi ni Samson, alalahanin mo ako, Amang Yahweh. Huwag mo akong tuluyang kalimutan.
So dito po natin makikita mga kapatid na this is a direct talk. Yung bang kahilingan niya sa kanya, para sa kanya yung kahilingan niya. Pero narinig natin na nakita natin yung pagpapakumbaba maaari. Yung pag-alala ni Samson sa kanyang mga nagawang pagkakamali. At binanggit niya, alalahanin mo ako, Amang Yahweh. Now, dito po natin mapapansin mga kapatid ko na sa ating panalangin, sa oras ng ating mga kabagabagan, maalala naman po sana natin yung reason kung bakit tayo nasa gitna ng ating mga kabagabagan. Aminin natin yung ating mga nagawang pagkukulang kung mayroon man. At sabihin din natin sa ating Ama, alalahanin mo ako, meaning huwag mo akong tuluyang kalimutan. Dinggin mo, aming Ama, ang aking hinaing, sabihin natin. Lalo na po kung tayo po ay nasa gitna ng tinatawag na ating pagsubok sa buhay. Ito yung mga pagkakataon na instead na tayo po sana ay mapalapit sa Ama, tayo ay lumalayo. Maalala po ninyo, wala kayong mababasang mga panalangin ni Samson maliban po dito. Nung malakas po si Samson mayroon ba tayong mababasa na siya nananalangin kay Amang Yahweh? Wala po tayong mababasa. Ito lang sa panahon na ito, mababasa natin na nanalangin si Solomon. But nevertheless, bago po siya mamatay, naalala po niya muli ang kanyang Ama at Elohim. We pray na kung mayroon man po tayo ganitong mga pangyayari sa buhay mga kapatid ko, maalala po natin uli ang ating Ama at Elohim. Ano po? Sunod, Pangalawang Samuel chapter 2. Pangalawang Samuel chapter 24. Ito naman yung kwento ng isa pang lingkod ng Ama. Chapter 24. Pangalawang Samuel. Ito. Kaninong kwento naman kaya ito? Ito naman ay kwento ni David. Pangalawang Samuel chapter 24. Ito naman ang kwento ni David. Verse 17. Ito. Now, ang kwento rito, si David ay nagkasala. Dahil siya ay sumalangsang sa kautusan ni Amang Yahweh at ang pinaparusahan, ang kanyang mga kababayan, yung kanyang mga nasasakupan. Ito yung kwento ng background ng kwento ni David. At dahil sa nangyari, ito ang sinabi ni David na kanyang panalangin. Pangalawang Samuel chapter 24 verse 17. At nagsalita si David kay Amang Yahweh nang kanyang makita ang anghel na sumakit sa bayan at nagsabi, narito. Anong sabi niya? Ako'y nagkasala. Now, inamin po ni David ang kanyang kasalanan. Inamin po ni David na dahil sa kanya, pinaparusahan ni Amang Yahweh ang bayan. Now, hindi direktang pinaparusahan ni Amang Yahweh si David, bagamat si David ang nagkasala dahil siya yung hari. Pero nakita po natin na pinasisimulang parusahan ni Amang Yahweh ang bayan ni David. At ito'y nakita ni David. At dahil dito, anong sabi ni David? Ako ang nagkasala. Ako ang gumawa ng kalikuan. Ngunit ang mga tupang ito, sabi niya, ano ang kanilang ginawa? Now, dito po natin nakita yung pagmamahal ni David sa kanyang kababayan, mga tinatawag na mga nasasakupan bilang isang ari. Kaya nga nasusulat sa ibang kasulatan, mapalad ang isang bayan na ang kanyang pinuno ay may malasakit. Totoo po. Narinig ko sa mga women's ministry ng nakaraan na mapalad daw ang asembleya ng Ama kung ang mga namumuno ay mula sa ating Ama at Elohim. Yung bang may pusong katulad ng ating Rabbi Yeshua. Yung may pagmamalasakit sa bawat isa. At ito'y mangyayari lamang kung ang mga miyembro ng ating asemblya magsisimula sa tahanan at ang mga magulang naman ay mga may malasakit din sa kanilang mga anak. Hindi yung tayo yung maghahanap ng sisi sa mga nangyayari sa ating buhay, kundi aminin natin na mga magulang one way or the other, baka tayo ang may sala. Ano po?
Yung magkaroon tayo ng kahandaan na kilalanin natin ang ating pagkakamali sa ating Ama bago natin ibukas ang ating mga bibig sa ating mga gustong sabihin at mga hinaing. Kaya sabi ni David, ano ang ginawa ng mga tupang ito? Isinasamo ko sa iyo nang iyong kamay ay maging laban sa akin at laban sa sangbahayan ng aking ama. Ako na lang ang parusahan mo, sabi ni David. Huwag ang mga tupang ito dahil wala silang ginawa. Ako ang parusahan mo dahil ako nagkasala. Meaning sabihin Amang Yahweh, itigil mo ang salot na ginagawa mo dahil walang kasalanan ng aking bayan, ako ang nagkasala. Now, dininig po ba ni Amang Yahweh yung kahilingan ni David na itigil yung pagsalot? Totoo po, tinigil ni Amang Yahweh. At nang itigil niya, hindi po niya pinarusahan si David. Bakit? Iyon ang kahilingan ni David. Ano po? Pero dahil sa ginawa ni David, maaari nakita ni Amang Yahweh ang pagmamahal ni David sa kanyang bayan. Na nakatakdang aminin ni David at siya ang tumanggap ng parusa sa kanyang bayan. Mabibilang po sa daliri ang mga pinunong katulad ni David na aangkinin ang kasalanan para lang ma-spare ang kanyang nasasakupan. Bihira po ang katulad ni David. At bihira yung mga namumunong pastor na aaminin niya ang pagkukulang ng kanyang sambahan, ang asemblya dahil siya yung namumuno. Tunay nga po, dahil ang isang namumunong pastor, dapat sa kanya magmula yung tinatawag na accountability sa ginagawa ng bawat nananampalataya. Kaya nga, obligasyon ng bawat pastor sa ating asemblya na tignan ang mga kapakanan ng bawat miyembro na nananampalataya. Kaya nga narinig ko sa mga women's ministry, huwag niyong pagdadalamhatiin ang inyong mga namumunong mga pastor, sabi doon sa sulat ni Apostol Saulo. Dahil ito hindi makakabuti sa inyo. Totoo po. Dahil sa katungkulang ibinigay ng rabay sa mga pastor, sila po yung mananagot sa ating rabay balang araw. Ganon din po dito. Ano po? Nakita ni Amang Yahweh yung tinatawag na yung pagmamahal ni David sa kanyang bayan. Kaya itinigil ni Amang Yahweh ang pagpaparusa sa bayang Israel. Ano po? Sunod. Ito pa. Pangalawang hari. Ito naman, pangalawang hari. Chapter 20, verse 1. Pangalawang hari, chapter 20, verse 1. Ito naman yung sumunod. Pangalawang hari, chapter 20, verse 1. Ito naman yung isa pa. Kung paano naman siya nadalangin. Nang mga araw na yaon, ay nagkaroon ng sakit na ikamamatay si Hezekiah. Sino naman ang kwento? Si Haring Hezekiah. At si Isayahu or si Isaya na propeta na anak ni Amos ay pumaroon sa kanya at nagsabi, ganito ang sabi ni Amang Yahweh Elohim, ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay na, hindi na mabubuhay. Now, imaginin po ninyo na may dumating sa inyong sugo at sasabing mamamatay ka na sa araw na ito dahil hindi ka nagagaling. Ayusin mo na ang buhay mo o ayusin mo yung dapat mong ayusin. Mamamatay ka na. Now, kung ito po yung mangyari sa atin, ano kaya yung ating gagawin? Magaya kaya natin si Hezekiah? O tayo ay magagalit doon sa sugo? At susumpain pa natin yung nagsugo dahil hindi tayo maniniwala na mamamatay na tayo. Sino bang magsasabi na, sino bang tatanggap sa atin na magsasabi kung ay mamamatay na? Wala siguro ano po. Pero kung may magsabi sa inyo, itong dapat nang sabihin natin, kung ito'y kalooban ng Ama, sino tayo para tumanggi? Pero ang tanong, baka naman tayo pwedeng mag-plead at makiusap sa Ama, katulad ng ginawa ni Hezekiah. Ito pong sinabi ni Hezekiah, verse 2. Nang magkagayon, anong ginawa ni Hezekiah? Ipinihit niya ang kanyang mukha sa panig ng bahay. At anong ginawa? Nanalangin kay Amang Yahweh na nagsasabi, eto. Now, tumayo ba si Hezekiah para manalangin?
Hindi po. Alam po natin na siya may sakit, meaning siya po'y nakahiga. Ang ginawa po niya, tumalikod na lang siya at humarap sa pader at nanalangin. Ni hindi nga siya nakatayo, ni hindi nga siya nakaluhod. Humarap siya sa pader at nanalangin kay Amang Yahweh. Ito yung panalangin niya. Idinadalangin ko sa iyo, Amang Yahweh. Anong ginawa niya? Na iyong alalahanin. Remember me, Father Yah. Maalala yung sinabi ni Samson, alalahanin mo ko, Amang Yahweh. Remember me, Father Yah. Dahil kapag sinabi po natin, remember me, Father Yah, parang sinasabi natin kay Amang Yahweh, alalahanin mo. Kahit papaano, mayroon akong ginawang mabuti para sa iyong napakadakilang pangalan. Alam ko may mga naging kasalanan ako. Hinihingi ko ng kapatawaran, pero remember me, Father Yah. Huwag mo akong kalimutan. Hindi ba ganun ang sinabi ni Hezekiah? Alalahanin mo ko, Amang Yahweh, kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At ito pa yung idinagdag ni Hezekiah, na dito natin mararamdaman yung taos sa puso na panalangin ni Hezekiah. At si Hezekiah ay anong nangyari? Umiyak na mainam. Maalala ko na naman yung nasulat dito sa Biblia, sinasabi, ang tinatanggap ni Amang Yahweh ay yung may bagbag na puso at may mababang loob. Nakita po natin, bagamat hari si Hezekiah, pero nang siya po'y umiyak, dito po natin mararamdaman na siya po'y nagpapakumbaba sa harapan ni Amang Yahweh. Dito po natin mararamdaman yung taos sa puso na panalangin ni Amang Yahweh. Now, dininig ba ni Amang Yahweh ang panalangin ni Hezekiah? Eto, verse 5. Anong sabi ni Amang Yahweh? Pinabalik niya si Isayahu o Isayas sa banig ni Hezekiah. Bakit? Para sabihin ng ganito. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh na ama ni David, na iyong magulang. Anong sabi daw? Sasabihin daw ni Isayas kay Hezekiah mula kay Amang Yahweh, aking narinig ang iyong panalangin. Aking nakita ang iyong mga luha. Narinig ko ang panalangin mo, Hezekiah. Meaning, narinig ni Amang Yahweh dahil taos sa puso yung panalangin ni Hezekiah. Ano bang sinabi ni Amang Yahweh? Nakita ko ang iyong mga luha. At dahil dito, sabi niya, pagagalingin kita at bibigyan pa kita ng 15 taon. See? Dito po natin makikita na bagamat itinakda na kung minsan ni Amang Yahweh na doon na matatapos ang buhay natin. Katulad ng buhay ni Hezekiah, itinakda na niya, mamamatay ka na, Hezekiah, sabi niya. Pero nakita po natin na pwedeng baguhin ng Ama ang itinakda niya kung makikita niya sa tao yung tinatawag na pagpapakumbaba at pagpapahinuhod at paghingi ng kapatawaran at yung paghingi ng hinaing niya kung anong gusto niyang hingin kay Amang Yahweh. Binuhay pa po niya si Hezekiah for 15 years. Maalala ko na naman yung ating panalangin noon sa ating kapatid na si Geraldine. Ano po? Nung siya po'y uoperahan sa kanyang tinatawag na aneurysm. Ang panalangin po natin, Amang Yahweh, kung bibigyan po niya ng pagkakataon na buhayin uli ang ating kapatid na si Geraldine, kayo pong nakakaalam, sabi natin. We pray na kapag nangyari po ito, alam po namin na ang kanyang natitirang buhay ay iuukol po niya sa inyo. Yun pong ating panalangin. Ganon din ang panalangin natin noon sa ating kapatid na si Yehoshua. Siya po ay may kidney failure na, sabi ng kanyang doktor. Actually, nagpaalam na si kapatid na Yehoshua nung panahon na yaon. Pero muli, ang panalangin natin, Amang Yahweh, sabi natin, kung mamarapatin po ninyo ay dagdagan ninyo ang buhay ni Yehoshua. Dahil siya ang magiging baka sakali sa inyong sa inyong awa. Siya po yung gagawin ninyong mamumuno sa inyong asimblya sa bandang Davao City. Nangyari po ba? Yes. Nangyari po ang kanilang mga panalangin.
Dahil yun din yung ating panalangin para sa kanila. Naririnig na amang niya yung mga kapatid ko yung ating panalangin, lalo na kung ito'y galing sa puso. Kaya, wala pong imposible ano po. Kung mayroon po kayong nararamdaman na mga hinaing sa buhay, iparating po nyo sa ating Ama. Pwede po tayong mag-intercession para sa ating mga mahal sa buhay. Katulad ng narinig natin kay Ezekiel na lingkod ni Abraham. Ano po? Makikita po natin yung mga halimbawa na ibinigay ng ating rabay para magkaroon tayo ng tinatawag na magiging batayan sa ating mga gagawing mga panalangin. Ha? Daniel, chapter 6. Dumako naman tayo kay Daniel. Alam natin ang kwento ni Daniel, ano po? Now, ang kwento dito ni Daniel sa chapter 6, hindi doon sa leon. Ang kwento sa chapter 6, doon sa kautusan ng hari na pagbawalan ang lahat ng mga mananalangin. Dahil may mga nainggit kay Daniel, nung si Daniel ay nananalangin ng ilang beses sa loob ng isang araw. Now, anong ibig sabihin nito? Alam po ninyo, idinagdag ito ng rabay para maunawaan po natin na hindi lang po tayo dapat manalangin kung kailan may kailangan tayo sa Ama. Idinagdag ito ng rabay para ipaunawa sa atin na hindi lang tayo dapat manalangin kung tayo nasa bingit na ng kamatayan. Hindi po natin kailangan hintayin yung mga panahon na reon para tayo makipag-usap sa Ama. Ha? Kaya kung mapapansin po ninyo, may mga nasusulat sa kasulatan, sa aklat yata ni Ezekiel, nang sinasabihan niya ang tinatawag na parusa sa bayang Tiro, sabi niya, ikaw pa ba ay mas higit sa aking lingkod na si Daniel? Alam po yun, paulit-ulit na maririnig po ninyo o mababasa ang pangalan ni Daniel. Kung ikaw ba daw ay mas nakakahigit sa kanyang propetang si Daniel. Bakit? Alam po ninyo, maliban siguro kay David na nananalangin na taimtim sa lumang tipan, may susulat po natin ang pangalan ni Daniel. Bakit? Ang kwento po ay paulit-ulit na nananalangin si Daniel sa isang araw. At ito yung dahilan kung bakit nagpalabas ng decree ang hari para patigilin sana si Daniel dahil ito'y kagagawan ng mga taong naiinggit kay Daniel. Ito po sabi niya sa Daniel chapter 6 verse 10. Ito yung kwento. Nang malaman ni Daniel yung kautusan ng hari, ito ang ginawa ni Daniel. Tumigil ba si Daniel sa kapapanalangin? Hindi. Ito po ang ginawa ni Daniel, verse 10. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nilagdaan, anong ginawa niya? Siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, meaning ang kanyang dungawan ng bintana ay nakatungo sa Jerusalem. At siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo isang araw, 3 times a day. Now, may panalangin ba si Daniel? Wala. Nananalangin siya for what reason? At nagpapasalamat sa harap ng kanyang Elohim gaya ng kanyang dating ginagawa. Meaning in every day, bagamat walang kahilingan between life and death si Daniel, siya'y nananalangin sa Ama para magpasalamat. Every day, 3 times a day. Yung gisingin na lang tayo sa umaga, hindi ba that is worth enough na tayo din ay manalangin katulad din ni Daniel? Or katulad din tayo na mga iba na tayo lamang ay makakaalala sa ating Ama kapag tayo ay nasa gitna na ng ating kabagabagan? Huwag naman po sana ano po. Now, bagamat masasabi natin na may mga binasa tayo na mga panalangin na ginawa lang nila sa buong buhay nila, pero mababasa din natin na mas makakabuti kung tayo ay mananalangin ng higit sa isang araw kaysa sa saka lang natin maaalala ang ating Ama at Elohim
kung kailan tayo nasa kabagabagan ng ating buhay. Si Daniel ay nananalangin 3 times a day. For what? Para magpasalamat. Ha? Hindi natin alam kung anong pinagpapasalamat ni Daniel, pero ang alam kong pinagpapasalamat niyang isa, siya ay buhay pa at nakikita niya ang ganda ng umaga at ganda ng lahat ng pagpapala ng Ama na nararanasan niya sa buhay niya at maaaring sa kanyang mga mahal din sa buhay. 3 times a day. Bagamat pinagbabawalan na si Daniel dahil sa kautusan na bawal siyang manalangin maliban doon sa hari. Etong dahilan kung bakit mangyayari na siya dadalhin doon sa tinatawag na kulungan ng leon dahil sa ginawa ito ni Daniel na paglabag sa kautusan ng hari. Pero nakita natin, hindi nakapagbawal kay Daniel ang kautusan para siya hindi manalangin for 3 times a day. Ano po? Kaya puntahan po natin ang sinabi ng ating Haring David sa kanyang sinasabing kung paano siya manalangin dito sa aklat ng Tehillim chapter 5 verse 3. Tehillim chapter 5 verse 3. Ito po ang sabi ng kasulatan dito sa chapter 5 verse 3 ng awit. O Amang Yahweh, sa kinaumagahay didinggin mo ang aking tinig. Kailan daw nananalangin? Si David. Paggising po niya ng umaga. So every time nagisingin ni Amang Yahweh si David sa umaga, sabi ni David, maririnig mo ang aking dalangin, Amang Yahweh, sabi niya. Maririnig mo sa kinaumagahan. Aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako, meaning babantayin ko ang aking mga gawa. Mananalangin ako sa iyo, sabi ni David, tuwing umaga paggising ko. Now, ilan sa atin ang makaalala man lang na magpuri sa Ama pagbukas po natin ang ating mga mata sa umaga? Sabi ko nga po sa inyo, natuto akong maging mananalangin nung ako'y nakarating dito sa Amerika. Patutuo ko po yan. Now, hindi po kailangan tayo ay magkaroon ng tinatawag na mga bagabag sa buhay para tayo magpatutuo sa pasasalamat ng Ama. Ako po'y nagpapatutuo na sa bawat umaga na ginising ako ng Ama, ako'y nagsasalita ng hallelujah. Purihin ka, Amang Yahweh, sabi ko. Bless you, Father Yah, for another morning. Hindi ba dapat ganun din sanang magawa natin sa sinasabi din ni Haring David na tuwing umaga ay maririnig ng Ama ang ating mga panalangin. Hindi po kailangan siguro na abutin tayo ng siyam-siyam sa panalangin. Simulan po natin sa maikling bagay o maikling panahon. 2 minutes, 3 minutes, habang tumatagal siguro, nagkakaroon tayo ng tinatawag na tibay ng loob para lalo nating dagdagan yung ating mga sasabihin kay Amang Yahweh. Ano po? Ang importante, maalala natin na purihin at magpasalamat kay Amang Yahweh early in the morning paggising sa atin. And then, baka magaya natin si Daniel. Gawin din nating 3 times a day or more. Bakit naman hindi? Ano po? Sumunod po dito. Gawa, chapter 10, verse 1. Ito naman, aklat na dumako naman tayo sa New Testament. Aklat na mga gawa, chapter 10, verse 1. Now, sino bang tinutukoy dito? Ang tinutukoy dito ay isang hintil, pero biniyaan ng Ama na manampalataya. Bakit? Ito, chapter 10, verse 1 and 2. May isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, centurion, meaning kapitan, ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Siya ay Italian, Roman Italian. Isang taong masipag sa kabanalan. Sino si Cornelio? Siya daw ay isang taong masipag sa kabanalan, matatakutin sa Ama, meaning kilala niya si Amang Yahweh, maaaring naririnig niya sa kanyang mga Hudyo na mga nasasakupan,
ang buong sangbahayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Ama. Now, ano daw si Cornelio? Bagamat siya'y hintil, kilala niya si Amang Yahweh at natatakot siya kay Amang Yahweh. Now, imagine niyo isang hintil, natatakot kay Amang Yahweh. Yung pagkatakot niya is yung pagkatakot niya na maaaring narinig niya ang mga nagawa na ni Amang Yahweh sa buhay ng mga Hudyo. At bagamat siya'y hindi Hudyo, natatakot siya kay Amang Yahweh, meaning kinikilala niya ang kapangyarihan ni Amang Yahweh. At dahil dito, nung ginagawa ni Cornelio, nananalangin siya palagi sa ating Ama. Meaning, kung ang isang hintil na hindi pa bautisado ay nananalangin at kilala si Amang Yahweh, how much more sa ating bautisado at kilalang-kilala natin ang ating Ama at Elohim at ang ating Rabbi Yeshua Mashiach. Dahil sa ginagawa ni Cornelius na pagkatakot kay Amang Yahweh at ang pakikipag-usap niya lagi kay Amang Yahweh, anong binigyan na pagpapala kay Cornelius? Nagpakita o nagpadala ang ating Ama ng anghel kay Cornelius. At dahil dito, pinuntahan siya ni Pedro at siya'y binautismuhan. Si Cornelius, ayon sa bagong tipan, ang kauna-unahang hintil na binautismuhan ng mga apostol. Si Cornelius po. At bakit nangyari yun? Dahil sa kanyang laging pananalangin sa ating Ama at sa kanyang pagkatakot. Kung ang ating Ama, should I say, ay naaawa sa isang hintil, bagamat hindi niya masyadong kilala si Amang Yahweh, pero nananampalataya siya na may totoong Elohim at nananalangin siya palagi. Hindi ba mas higit tayo dahil tayo nananampalataya na? Not to mention na makikita natin na ang ating Ama ay hindi tinatawag nating not respecter of person. Ikaw man ay hintil o Hudyo, kapag kinikilala mo si Amang Yahweh, anong gagawin ng Ama? Magpapadala siya ng kanyang sugo para lalong ipaunawa sa iyo bilang hintil na mayroong tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa nananampalataya, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Pero makita po natin, yung mga gustong makakilala kay Amang Yahweh ang nagkukusa sa kanilang sarili na kilalanin si Amang Yahweh at sila matakot sa Kanya. Na sila mismo yung nagkusa. At ito sana ay maging isang halimbawa, mabuting halimbawa na ipabasa natin sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nananampalatay. It should come from them. Sa kanilang puso, yung taos puso at kusang loob na kilalanin si Amang Yahweh. Ano po? Kaya tandaan po natin ano po? Maging ang panalangin ng mga hintil ay kinikilala at dinidinig ng Ama dahil siya ay may takot sa Kanya at nananalangin sa Kanyang tunay na pangalan. Ano po? Sunod. Nehemia chapter 5 verse 11. Ito naman si Nehemia, chapter 5 verse 11. Ano naman ang kwento ni Nehemia? Ang kwento naman ni Nehemia, nung siya makabalik sa bayang Israel, after ng 70 years na diaspora sa Babylonia. Eto, ang sabi ni Nehemia. Nehemia chapter 5 verse 11. Ito ang panalangin naman ni Nehemiah. Nehemia chapter 5 verse 11. Nehemia chapter 5 verse 11, ito po sabi niya, isinasamo ko sa inyo, na isauli ninyo sa kanila sa araw ding ito ang kanilang mga bukid at ang kanilang mga ubasan, ang kanilang mga olibuhan at ang kanilang mga bahay, gayon din ang ikasandaang bahagi ng salapi at ng trigo, ng alak at ng langis na inyong hinihingi sa kanila. Now, ito yung panalangin ni Nehemia sa kanyang bayang Israel. Yung tinatawag ulitin natin yung intercession.
na tayo ay mananalangin para sa ating mga mahal sa buhay o mga kapatiran o mga sino man yung gusto nating ipanalangin. Mga kapatid ko, tandaan po natin, ang panalangin po ay pakikipag-usap sa ating Ama. At makikita natin na ito rin yung ginagamit natin na talabang para bang we pray kapag tayo nakikipag-usap sa tao. Kapag we pray, meaning we plead doon sa tao na dinggin yung ating kahilingan. Yung marinig nila yung ating kagustuhan. At dinadaan natin sa ating Ama na mangyari ito. Na kilusin ng Ama yung mga tao para gawin yung ating mga kahilingan. Dito po natin mababasa o makikita na pwedeng baguhin ni Amang Yahweh ang kaisipan ng mga tao. Dahil sa ating kagustuhan na mangyaring isang bagay. Ano po? Again, uulitin po natin, hindi po kailangan tayo lang ang makinabang sa ating panalangin. Pwede rin pong makinabang ang iba sa ating panalangin at tayo manalangin para sa kanila. Ano po? Job. Eto, may katanungan dito si Job na maaaring maging katanungan din natin kapag dumarating yung tinatawag nating mga bagabag sa buhay at para bang yung mga nangyayari sa atin parang hindi dapat sana mangyari sa atin. Ito po ang katanungan ni Job. Job chapter 21 verse 15. Chapter 21 verse 15, ito po sabi niya, ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglilingkuran namin? Sabi ng mga tao. At anong pakinabang meron kami kung kami ay dadalangin sa Kanya? Now, ano daw yung pakinabang nila? Ito ay katanungan ng mga nakakaranas ng mga bagabag sa buhay. Ano daw yung kanilang katibayan kung bakit naman sila mananalangin pa sa Ama kung sila ay nakakaranas ng mga bagabag? Nang hindi kaya ito rin yung maging katanungan natin at maging dahilan kung bakit tayo tumigil sa pakikipag-usap sa Ama na feeling natin hindi naririnig ng Ama ang ating mga panalangin. Now, maalala niyo yung panahon ni Jeremiah or Jeremias o Jeremiah? Alam po nung panahon na nananalangin si Propeta Jeremiah sa kanyang mga kababayang Israel, ipinapanalangin sila ni Jeremiah kay Amang Yahweh na wag ituloy ni Amang Yahweh ang kanyang binabalat na pagpaparusa sa bayang Jerusalem. Napatawarin ni Amang Yahweh ang mga kababayan niya dahil sa kanilang gumagawang pagsalangsang. Pero every now and then, sa panalangin ni Jeremiah na ipinaparinig niya sa kanyang mga kababayan ang kanilang mga pagkasalangsang at kasalanan, instead na tumalikod sana sa paggawa ng kasama ng kanyang bayan, lalo naman silang napapasama. Lalo silang nagiging matigas ang ulo. Kaya dumarating yung punto na mismong si Amang Yahweh ay magsabi kay Jeremiah, yung kasagutan natin kanina kay Iyog, kailangan ba dapat na manalangin kapag ang isang tao ay nasa gitna ng kabagabagan? Ano ba yung kanilang magiging pakinabang? Tayo ba'y magiging dahilan para talikuran natin ang ating Ama dahil sa ating mga nararanasan? Dahil talasasin po natin ano po? Dahil baka tayo ay masadlak na instead na tayo ay mapalapit sana sa mga nangyayari sa atin sa buhay sa Ama, maging dahilan tayo ay tumalikod at kalimutan natin ang ating Ama at gayahin natin ang bayang Israel na tatalikuran natin siya. Dahil baka dumating ang punto na kapag tatalikuran natin at kalimutan natin ang nagpala sa atin at ang ating mga tinatawag na pagpapala nangawala lahat. At dahil dito tinalikuran natin siya at nagalit tayo sa Kanya.
At ano man yung panalangin sa atin ng ating mga mahal sa buhay na bumalik loob sana sa Ama. Pero hindi natin ito magagawa o ginagawa. Bakit? Dahil tinatanong natin sa ating, anong babalikan ko pa? Ano aking mga tinatawag na pagpapala o matatanggap na ginhawa sa aking mga panalangin kung hindi ako dinidinig ng Ama? Parang baka yun ang maging usap-usapan natin sa ating puso. Kaya hindi tayo magbabalik loob. Dumarating ba sa punto na kapag tayo ay mananalangin ay hindi na talaga didinggin ng Ama dahil instead na tayo sana ay mapapalapit, pero tayo ay lumayo? Ito ang sabi ni Amang Yahweh sa bayang Israel kay Jeremiah na nananalangin sa kanilang pagbabalik loob. Sabi niya sa chapter 11 verse 14, ito ang sabi niya, "Kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito, Jeremiah, o palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni dalangin man." Bakit? Sapagkat hindi ko didinggin sila sa panahon na sila magsisidaing sa akin dahil sa kanilang kabagabagan. Now, anong sabi ni Amang Yahweh? Jeremiah, tumigil ka na sa pagkakapanalangin sa kanila. Hindi ko diringgin ang panalangin mo para sa kanila. Lalo na kapag sila'y mananalangin na sa gitna ng kanilang kabagabagan, Jeremiah, hindi kita didinggin para sa kanila. Bakit? Narito yung puntong napuno na si Amang Yahweh sa bayang Israel. Huwag naman sana sa atin, mga kapatid ko, nasabihin sa atin ng ating Ama sa mga mahal natin sa buhay na nananalangin para sa atin, huwag ka nang manalangin para sa Kanya dahil hindi ko diringin ang panalangin mo. Huwag naman sana. Yung po sanang mga nangyayari sa buhay po natin ay maging dahilan para lalo tayong mapalapit sa Ama. Huwag yung tayo ay mapalayo. Huwag nating kalimutan na tayo manalangin. Dahil alam po natin na ito yung tanging paraan para tayo ay magkaroon ng communication sa ating Ama at Elohim dahil sa ating mga panalangin. Tandaan po ninyo, ito po nakalagay sa Proverbio chapter 28 verse 9. Proverbs 28 verse 9. Ito po sabi niya. Proverbs 28 verse 9. Ito po ang sabi sa chapter 28. Kapitulo 28 versikulo 9. Ito sabi niya 28 verse 9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Ouch. Kapag dumating na po yung punto na tatalikuran natin ang ating Ama at ipagsasawalang bahala natin ang kanyang mga salita, hindi na tayo makikinig sa mga Bible study, hindi na tayo makikinig sa women's ministry, hindi na tayo makikinig sa men's ministry, hindi na rin tayo makikinig sa aral. Bakit? Sasabihin natin walang pakinabang ang manalangin kay Amang Yahweh. Bay kapatid ko, maghunos dili ka. Bakit? Dahil pag ito'y nangyari sa iyo at tinalikuran mo na talaga si Amang Yahweh nung sabi niya, sa mga tumatalikod sa salita ng Ama, sabi niya, even ang kanyang panalangin, sabi niya, ay magiging karumal-dumal na. Now, kanina narinig natin, si Cornelius, isang hintil, dininig ng Ama. Pero may pagkakaiba. Si Cornelius nananalangin palagi. May takot kay Amang Yahweh. Meaning, ginagawa ni Cornelius ang kautusan ni Amang Yahweh bagamat hindi pa siya nananampalataya. Pero nananampalataya na siya even before siya bautismuhan dahil nasa puso niya ang pagsunod sa salita ni Amang Yahweh. Ang kulang na lang yung kanyang tinatawag na immersion sa tubig, pero in-immerse na siya ng banal na Espiritu ng Ama dahil nasa puso na ni Cornelius yung tinatawag na salita ng Ama at ginaganap niya. Ano po? Samantalang tayo na nabautismuhan na at dumarating yung kabagabagan natin sa buhay at tatalikod tayo magtatampo. Sasabihin natin sa ating sarili, bakit nangyari sa akin ang bagay na ito? Anong dahilan pa para manalangin ako sa Ama samantalang hindi niya dinidinig ang aking panalangin? Baka magkaroon po tayo ng ganong mga salita. Huwag naman po sana. Ano po? Alalahanin natin ang salita ni Hiob nung nakaraan. Si Amang Yahweh ang kumuha, o si Amang Yahweh nagbigay, si Amang Yahweh din ang kukuha. Purihin si Amang Yahweh, sabi ni Hiob.
Ano sabi ni Iyob? Si Amang Yahweh ang nagbigay, si Amang Yahweh ang kumuha. Purihin si Amang Yahweh. Sana masabi po natin yon. Ano po? Maging tayo po ay nasa gitna ng ating mga kapagabagan. Even kung minsan tayo po'y umiiyak sa mga nangyayari sa atin. Kinuha yung isang mahalaga sa buhay natin o tayo ay nawalan ng hanap buhay o kaya tayo ay nakakaramdam ng tinatawag na problema sa buhay na parang napakabigat ng ating mga self-suliranin. Huwag naman po sana natin kalimutan ng ating Ama. Ano po? At tumigil tayo sa papanalangin. Tandaan po natin, ano po? Tayo po ay dapat mapalapit sa Ama. Ano po? Sabi po niya dito sa Mateo, Mateo chapter 6. Dumapa naman tayo dito sa salita ng Rabay. Mateo chapter 6, verse 5. Ito ay katuruan ng Rabay sa kanyang pananalangin. Kung paano daw tayong manalangin. Makinig mga kapatid ko. Mateo chapter 6, verse 5, 6, and 7. Ito ang sabi ng ating Rabay. Pagka kayo ay magsisidalangin, huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang nagsisidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila makakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ano pong sabi niya? Kung kayo daw ay mananalangin, sabi niya, kung tayo ay mananalangin, sabi niya, huwag daw tayo maging katulad ng mga mapagpaimbabaw. Now, sino yung mga mapagpaimbabaw? Yung mga nagpapanggap na sila pero hindi sila. Yung mga pabalat bunga. Yung mga pakitang tao. Kung tayo daw ay mananalangin, sabi ng ating Rabay, hindi kailangan tayo ay nasa gitna ng mga tao at makikita nila na tayo ay nananalangin. Hindi kailangan tayo ay nakatayo, nasa gitna ng mga tao, nasa sinagoga o mga likuan daan na maraming tao upang tayo ay makita ng mga tao at sabihin tayo daw ay relihiyoso. Abay, kapag ito daw ay ginawa natin, tayo daw ay sinasabing mapagpaimbabaw. Hindi po natin kailangan ganun, mga kapatid ko. Ano po? Now, paano ang dapat na panalangin? Ito. Maliban doon sa mga narinig na natin, ito pang sinabi ng Rabay. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Anong sabi ng ating Rabay? Pag gusto mo daw manalangin, sabi niya, mas maganda kung ikaw ay pumasok sa iyong silid, isara mo pintuan, at makipag-usap ka kay Amang Yahweh na nasa lihim at ikaw naman ay kanyang pagpapalain at gagantihin, meaning ibibigay ang iyong kahilingan. And, anong sabi pa ng ating Rabay? At sa inyong panalangin, sabi niya, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Hindi kailangang ulit-ulitin ang inyong mga panalangin. Maalala ko nung ako'y nasa Katoliko. Kapag yung pupunta ka sa pari, sasabihin niya siya kung anong panalangin mo, sasabihin niya, mga 5 Ave Maria, 10 Ama Namin. Yun daw magiging panalangin mo, depende daw sa kung anong naging kasalanan mo. Ito po yung sinasabi niya na repetition. At yung paulit-ulit nating pagsasalita din ng ating mga bibig, na mga parehong mga salita na paulit-ulit. At hindi po kailangan yung tinatawag na flowery words. Yung bang matatamis na salita. Yung bang dapat malalalim na salita. Hindi po kailangan ng ganong mga panalangin ayon sa sinasabing pinapahiwatig ng Rabay. Ano po? Nagaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita, ay didinggin sila.
Now, baka po sa paniwala po ninyo na kapag kayo po ay maraming mga sinalita sa panalangin ninyo, baka marinig ito ng Ama. Na kapag the more na nagsasalita po tayo ng mga adjective words, ng mga masasabi nating mga malalalim na salita, baka ito'y marinig ng Ama, hindi po. Kung ano po yung nasa puso ng tao na nababasa na ng Ama, sapat na po yun para dinggin ng Ama kung ito'y taos sa puso. Ano po, hindi po kailangan yung tinatawag na vain and flowery words. At yung paulit-ulit. Hindi po kailangan tayo po maging showy sa ating panalangin na tayo pupunta sa mga liwasang bayan para manalangin. Ano po? Para lang masabing religyoso. Huwag naman sana. Ano po? And then Marcos, ito. Dagdag ng ating rabay, Marcos. Marcos chapter 14 verse 38. Ito pa. Marcos chapter 14 verse 38. 14:38. Ito po sabi niya. Kayo'y mga puyat. Ano sabi niya? Kayo'y 38 at magsipanalangin. No. Marcos chapter 14 verse 38. Tama naman. Okay, tama. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Ano sabi niya? Tayo daw ay mangagpuyat at laging magsipanalangin. Bakit? Ang tukso, sabi niya, ay nasa ating paligid. Mahina daw ang ating laman. Bagamat malakas ang espiritu, pero dahil mahina ang laman, kailangan natin ng dagdag na panalangin. Now, ito yung sinasabi ni Haring David na paggising natin sa umaga, sabihin natin sa ating Ama ang gustong mangyari sa atin. Yung gusto nating mangyari sa ating maghapon, sabihin natin sa ating Ama sa umaga. Kung anong tulong, kung anong pag-iingat, kung anong pananalita, kung anong kaisipan ang ibigay sa atin ng Ama sa ating maghapon. Dahil hindi natin alam, tayo ay napapaligiran ng mga tukso na kahit na anong oras at araw ay pwede tayong magkasala sa Ama. Kaya sabi niya, magpuyat at manalangin. Araw-araw. Pagsasamahin natin lahat yung mga ibinigay ng ating rabay na aral para maunawaan natin kung paano tayo magkaroon ng kahandaan sa pananampalataya natin kung tayo ay mananalangin sa Ama at kung ano yung ating mga hihilingin. Tandaan po natin ano po. Ito po'y aral ng rabay para magkaroon tayo ng tinatawag na lalong mas malawak na pangunawa sa kanyang kagustuhan na tayo po ay maging isang prayer warrior o maging isang mananalangin. Sunod, Lucas chapter 8 verse 10. Ito naman. Dagdag naman dito sa Lucas. Lucas chapter 18 verse 10. Now, ang kwento naman rito may dalawang tao na nananalangin. Ito. Chapter 18 verse 10. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ito, may dalawang tao, may dalawang uri ng tao na nananalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Now, paano dito? Alin kaya dito yung ating magiging actuation? Tayo ba yung Pariseo o yung maniningil ng buwis? Ito. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Yung Pariseo daw, nakatayo siya at nananalangin sa kanyang sarili. Ama, pinasasalamatan kita
na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Now, ganito ba tayo manalangin? Yung ikumpara natin ang ating sarili sa iba? Pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya. Sinabi niya yung mga, alam niya mga masasamang tao. Pero ang masakit, ito sinabi pa niyang dagdag, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Meaning, ikinumpara niya ang kanyang sarili doon sa kanyang katabi na nananalangin na naniningil ng buwis. Now, imagine ninyo na makikita sa inyong mga balintataw yung isang Pariseo na nakatayo, nananalangin, and then yung isang naniningil ng buwis sa katabi niya. Ito naman yung kanyang itsura nung naniningil ng buwis. Datapwat, anong sabi pa niya? Dagdag pa natin, verse 12. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng aking ikapo ng lahat kong kinakamtan. Now, tunay nga pong Pariseo, ano po? Nagbibigay ng ikapo. Now, baka po tayo naman ay magkaroon ng tinatawag na kayabangan din sa ating sarili. Dahil baka ikumpara din natin ang ating sarili dahil tayo din ay nakapagbibigay ng ating mga ikapo. Tayo ay maayos sa buhay. Tayo ay hindi kinukulang sa pagkain. Tayo ay kumbaga ay maalwan. Baka magkaroon naman tayo ng tinatawag na pagkayabang sa ating sarili, ikumpara din natin ang ating sarili sa iba. Huwag naman po sana. Ano po? Dahil sa pagkukumpara ng Pariseo sa kanyang katabing naniningil ng buwis, ito naman yung itsura ng naniningil ng buwis habang siya ay nananalangin. Verse 13. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Meaning, ando doon yung pagpapakumbaba. Kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Ama ko, ikaw ay mahabag sa akin na ako'y isang makasalanan. So dito po natin makikita yung pagkakaiba ng dalawa. Isang may mapagpakumbabang loob at may isa namang may pagyayabang. Yung isa nagbibigay ng kanyang ikapo at maayos ang kanyang buhay, at yung isa naman ay halos hindi makatingin sa langit dahil sa kanyang bigat ng dibdib dahil siya ay sinasabing isang makasalanan. Now, pero nang itanong ng rabbi kung sino sa dalawang mas higit, anong sabi ng rabbi, verse 14? Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito, meaning yung naniningil ng buwis, na inaring ganap kaysa sa isa. Mas inari daw ng ama yung maniningil ng buwis, bagamat siya ay maniningil ng buwis, meron naman siyang pagpapakumbabang loob. Kaysa doon sa Pariseo na nakakaalam ng kautusan ng ama, gumaganap sa kautusan ayon sa kanyang sinalita, pero may tinatawag na pagkamayabang sa kanyang sarili na ikinumpara ang kanyang katayuan sa isang namaniningil ng buwis na sinasabing isang makasalanan. Mga kapatid ko, dito po natin makikita na yung ating panalangin kung minsan ay talastasin natin. Baka tayo din naman ay mga nagmamarunong na at nagyayabang na sa ating mga panalangin. Huwag naman po sana. Ano po? Tandaan po natin, mas kinalulugdan ng Ama ang taong may bagbag na puso at mababang loob. Ano po? Roma chapter 8 verse 26. Ito pa. Ang dagdag naman ni Apostol Saulo kung paano tayo manalangin. Roma chapter 8 verse 26. Roma chapter 8 verse 26. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Anong sabi niya? Ang ating daw Espiritu, o ang Espiritu ng Ama ay tumutulong sa ating kahinaan.
Meaning, bagamat hindi tayo marunong manalangin, ito na yung mga kasagutan ng mga kababaihan, yung mga nagsasabing hindi daw sila marunong manalangin. Hindi na natin kailangan pang matuto sa panalangin. Bakit? Dahil ang Espiritu ng Ama na tumutulong sa ating kahinaan. Bakit? Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit, anong nangyayari? Ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Kung meron man daw po tayong mga dapat salitain, alam na ito ng banal na Espiritu na siyang nag-guide sa atin kung paano ibukas ang ating mga bibig sa mga tunay at tapat na salita na pangangailangan ng ating buhay sa araw-araw. Kaya kung mapapansin po ninyo, kung ano po yung lumabas sa bibig ninyo, yun po yung gustong yung gustong mangyari sa puso nyo. Yung bang hindi nyo kailangan yung mga maraming mga pananalita. Ang ating mga spirito na may mga hinaing o dumadaing ay nalalaman po ng banal na Espiritu, kaya siya po yung nag-guide sa atin kung paano ilabas yung ating mga salitang ito sa ating panalangin. Kaya kung mapapansin po ninyo, wala pong guide ang panalangin. Hindi po kailangan kung anong salita magsisimula, hindi kailangan kung anong salita matatapos, hindi kailangan yung mga anong tawag dito, magic word na dapat kasama sa panalangin. Hindi po kailangan yun. Ano po? Ang banal na Espiritu ng Ama na lumulukob sa atin, ang nagpapaunawa sa atin na may mga salita tayo na hindi masalita ng ating mga puso, hindi masalita ng ating mga bibig, na siyang sinasalita ng ating mga puso, ay siyang inalalabas ng banal na Espiritu na siyang ating magiging panalangin. Ano po? So, hindi po kailangan na kayo po ay magsabi na hindi kayo marunong manalangin. Hayaan po ninyong banal na Espiritu ang lumukob sa bawat isa kung paano po siya mananalangin. Ano po? And then sa verse 27, sabi niya, sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay. Nabasa po. Verse 27, at ang nakasisiyasat na mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng banal na Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Ama. Yun daw pong banal na Espiritu yung namamagitan. Ano po? Kaya hindi na po natin kailangan pang malaman kung ano yung mga gusto nating sabihin o kung paano natin sasalitain. Ano po? Hayaan po ninyong banal na Espiritu ang mamagitan para sa atin. Colossus chapter 1 verse 9. Ito pa po ang dagdag. Colossus chapter 1 verse 9. Now, ito naman ay sulat na Apostol Saulo sa mga taga-Colosas. Sabi niya, dahil dito, meaning dahil sa mga nababalitaan ni Saulo, kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Now, anong sabi ni Saulo? Nang malaman namin ang inyong mga kakulangan, sabi ni Saulo, nang malaman namin ang inyong mga kahilingan, sabi ni Saulo, kami ay hindi tumigil saan sa kapapanalangin para ipaabot sa Ama ang inyong mga hinaing. Na kayo ay madagdagan sa salita ng Ama ng pangunawa at kaalaman para lalo nating mapagtibay ang kanyang salita at maibuhay natin yung tinatawag niyang mga alituntunin at yung mga naririnig nating mga kautusan. Kaya mga kapatid ko, hayaan po natin ang banal na Espiritu ang lumukob sa atin. Hayaan natin na ang ating Espiritu ay makipag-usap sa Espiritu ng banal na Espiritu ng Ama,
then siya yung magpapadaan at magpapaabot ng ating mga panalangin. Sunod, unang Tesalonica. Ito pa. Unang Tesalonica chapter 5 verse 17. Unang Tesalonica chapter 5 verse 17. Nung sabi niya, magsipanalangin kayong walang patid. Pray without ceasing. Magsipanalangin natin. Huwag tayong tumigil sa kakapanalangin. Hindi lang tayo dapat tumigil, hindi lang tayo dapat manalangin kapag tayo may pangangailangan. Hindi lang tayo dapat manalangin kung tayo ay nasa gitna ng kabagabagan. Patuloy yung ating pananalangin. Sabi ni David, every morning. Sabi ni Daniel, 3 times a day. Sabi ni Saulo, huwag tumigil. So any time of the day, every day, kahit na anong panahon, kahit na anong mga status natin sa buhay, kung ano yung ating mga pangangailangan, kung tayo ay masaya, kung tayo ay malungkot, kung tayo nagpapasalamat, kung tayo nasa gitna ng suliranin, anytime, any day, any season. Pray without ceasing. Huwag tayong tumigil sa kakapanalangin. Ulitin ko, hindi kailangan na maging mahaba ang ating panalangin. Magsimula tayo sa 1 minute o 2 minutes, 3 minutes, habang tumatagal siguro lalong nadadagdagan. The more na tayo po'y nakikipag-usap sa ating Ama, the more na tayo po'y nagkakaroon ng intimate relationship sa Kanya. Na habang nagtatagal, para na lang nating nararamdaman na tayo nakikipag-usap sa ating Ama, nakatabi natin siya. Yun po yung aking nararamdaman na ngayon dahil ako ay naturuan ng banal na Espiritu ng Ama na manalangin sa Ama araw-araw. Ano po? Pag tayo po'y magbabiyahe, pag tayo po'y nakasakay sa ating mga sasakyan, huwag tayong makalimutan na manalangin na ingatan tayo sa kalsada. Pagdating natin sa lugar na ating napuntahan, magpasalamat tayo na tayo ay nakarating ng maayos. Pag tayo ay papasok sa isang lugar o sa isang bahay, tayo manalangin na basbasan yung lugar na ating pupuntahan. Ano po? Pag tayo po'y nasa naglalakad ng kalsada, tayo po'y inabutan ng gabi, tayo po'y manalangin na habang tayo naglalakad, umawit tayo, umanalangin tayo habang naglalakad in any way that we do. Ano man po yung ating mga ginagawa at ating pinupuntahan, huwag tayong makalimot na manalangin. Ano po? Dito natin mas nararamdaman yung tinataw na yung pagiging malapit natin sa ating Ama. Ano po? Pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. And then sumunod, pangalawang Tesalonica chapter 1 verse 11. Ito, dagdag. Chapter 1 verse 11. Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo. Again, si Saulo. Anong dinadalangin ni Saulo sa mga kapatiran? Upang kayo'y ariing karapat-dapat ng ating Ama sa pagkatawag sa inyo. Itong lagi ko rin idinadalangin sa lahat ng mga kapatiran, na tayo ay maging karapat-dapat sa Ama saan man tayo naroroon. Huwag natin siyang makalimutan. Lagi kong inaalala na kayo ay ingatan ng Ama sa inyong mga gawain, sa inyong mga pagbibiyahe, sa inyong mga paglalakbay at mga ginagawa. Lalong-lalo na kayo ay alagaan sa inyong mga tinatawag na kalusugan at kalakasan. At kung kayo man ay nasa gitna ng kabagabagan, ang panalangin din natin, kayo ay bigyan ng Ama ng comfort at katatagan ng loob. Ano po? Kaya sabi niya dito, upang kayo ariin ganap ng Ama, meaning tayo ay hindi magkasala sa pagkatawag sa atin. At ganaping may kapangyarihan ang bawat nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya. Ito dapat yung panalangin natin. Ano po? Hindi lang sa ating sarili, kundi sa mga kapatiran din naman. Na patuloy na paglaban sa buhay na ito dahil sa ating pananampalataya. Ano po? And then,
Sabi niya dito sa James, Santiago chapter 5 verse 13. Maaaring ito na po yung aking natitirang huling mga salita. Ano po? Santiago chapter 5. Itong sabi ni Santiago. Chapter 5, simulan ko sa verse 13. Sabi niya, nagbabata-baga ang sino man sa inyo. O, sino daw sa inyo ang may mga suliranin? Sino daw sa inyo ang may bagabag? Sino daw sa inyo ang may tinatawag na kabagabagan? Sino daw sa inyo ang may sakit? Sino daw sa inyo may problema sa buhay? Ito yung katanungan ni Santiago. Nagbabata-baga ang sino man sa inyo, mayroon bang bumabagabag sa inyong puso? Anong advice ni Santiago? Siya ay manalangin. Ibig sabihin sa panahon ng ating mga tinatawag na kabagabagan lalo na, alam ko po na dito po natin dapat lalong ilapit ang ating sarili sa ating Ama. Ano po? Bagamat narinig natin na hindi lang tayo dapat manalangin kapag tayo ay nangangailangan, pero kung tayo ay nasa, dahil alam po ninyo, two things po ang mangyayari sa atin, sa ating buhay para makalimutan po natin ang ating Ama. Yung buong tayo po ay masyadong nagsasaya at makakalimutan natin ang ating Ama na nagbigay ng ating pagpapala. Or tayo naman ay masyadong nasa lubog ng kabagabagan sa buhay at hindi tayo makaahon at sisisihin natin ang ating Ama. Huwag naman po sana. Ano po? Kaya ang advice ni Saulo, kung sino sa inyo man ang nagbabata, meaning may suliranin at mga bagabag sa buhay, sabi niya, siya ay manalangin. Awitin niya ang mga pagpupuri. Umawit tayo ng pagpupuri. Kapag tayo nasa gitna ng kabagabagan para i-lighten yung ating mood, para bigyan tayo ng pag-asa. O kaya kung tayo ay masayang-masaya, umawit tayo sa pagpapala ng Ama na pasasalamat. Narinig ko si kapatid na Teresa na nagsasalita kung minsan siya ay kumakanta para maramdaman niya na naaalala niya si Amang niya at hindi niya nakakalimutan. Ano po? Tama po yun. Mag-isip tayo ng mga kanta na gusto nating palaging kinakanta. At kantahin natin to kapag tayo ay nasa gitna ng bagabag o tayo ay may mga dinaramdam, to lighten our mood para magkaroon ng pag-asa sa ating puso. Ano po? At mapalitan yung ating tinatawag na yung bang pakiramdam na tayo ay kinakabagan, nasa gitna ng kabagabagan. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag diyang mga matatanda sa asimblya at ipanalangin nila siya na pinahiran nila ng langis sa pangalan ng Rabay. Nung sabi niya, may mga sakit ba sa mga asimblya? May sakit ba sa asimblya? Ipatawag nila yung mga matatanda na sa asimblya, yung mga may pananampalataya, yung mga subok na yung kanilang pananampalataya na sa gitna ng mga pagsubok, hindi po sila nakakalimot sa pagtawag sa Ama. Narinig ko na nagbigay kayo ng mga special prayers na ipinapanalangin natin. Ito yung kagandahan ng tayo ay may mga kapatiran. Yung bang hindi lang tayo yung nakakaramdam ng bagabag, kundi isinishare natin sa ating mga kapatiran na tulungan tayo sa kakapanalangin. Ano po? At ang panalangin, anong sabi niya? Sabi niya, verse 15, at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng rabay at kung nagkasala siya ay ipapatawad sa kanya. Ano yung power of prayer? Nasa pamamagitan ng panalangin, gagaling yung mga may sakit, ibabangon siya ng rabay. Kung siya may nasa gitna ng kabagabagan, ibabangon siya ng rabay. Kung siya may nalugbok dahil sa mga suliranin, ibabangon siya ng rabay. At kung siya may mga naging kasalanan, anong sabi niya? Ipapatawad ito sa kanya. Ipapatawad ito sa kanya, meaning alam ng rabay yung ating mga suliranin sa puso. Yung ating mga tinatawag na mga kabagaban, yung mga nagpapagising sa atin sa gabi. Ano po? Kaya talasasin po natin. And then verse 16, mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling
Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Malaki daw yung nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya tayo po ay humihingi ng panalangin sa ating mga matatandaan na sa pananampalataya. Now, hindi po kailangan kung kayo po ay may matibay ng pananampalataya at kayo ay nakakaramdam ng tinatawag na hinaing sa buhay at ito'y napaparating nyo sa Ama, ito po'y hindi na kailangan pang magtawag kayo ng mga matatanda. Pero kung sa tingin po ninyo na kayo ay mahina pa sa pananampalataya, ina-advise po ng ating Apostol Saulo na magtawag tayo ng mga matatanda para tulungan tayo sa ating mga panalangin. Ano po? Ito yung advice ng ating apostol. And then after that, ito naman ang advice ng ating rabbi. Marcos chapter 11 verse 24. Ito. Magmula doon sa narinig nating panalangin ni Ezekiel hanggang dito sa advice ni Apostol Santiago, ito ang sinabi ng ating rabbi sa Marcos chapter 11 verse 24. Ito po sabi niya. Chapter 11 verse 24. At maaaring ito na yung ating huling talata. Sabi niya, 11:24, ang rabay po nagsasalita dito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabi ng rabay, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, in anything na sinabi daw natin sa ating panalangin, hiningi at idinalangin. Hiningi para sa ating sarili, hiningi para sa ibang tao, idinalangin para sa ating mga mahal sa buhay. Material o pisikal o espiritual o emotional. Ano man yung ating hiningi, lalo na yung pagpapatatag ng ating pananampalataya. Ano man ang ating hiningi, anong sinabi ng ating rabay? Magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na. Meaning, after na kayo ay manalangin, after na kayo ay magsihingi, the next time na kayo ay tatawag uli, magpasalamat tayo. Why? Para maramdaman natin yung pagpapala natin sa pananampalataya na tinanggap na natin. Meaning, darating at mangyayari yung ating hiningi. At anong sabi ng rabay? At inyong kakamtin. So kung doon yung pananampalataya na mangyayari sa atin ang ating mga hiningi, then mangyayari sa atin sa takdang panahon. Narinig ko kanina yung patutuo ni kapatid na Ninita. Alam ko po, umiiyak siya nung panahon na humingi siya ng trabaho sa ating Ama. Ano doon yung kanyang pag-iyak? Nagpatutuo po siya. Pero kung tinanggap na po natin na ibibigay ng Ama yung ating mga panalangin, tayo po'y magpasalamat. At dumating ba yung hiningi ni kapatid na Ninita? We pray na ito na nga yung ibinigay ng ating Ama. Na ito'y hindi kabigatan sa Kanya, hindi siya kailangan mag-absent pag Sabado at hindi mahirap sa Kanya yung Kanyang magiging trabaho at hindi magiging burden. Dahil maalala yung sinabi ng ating Haring Solomon, ang pagpapala ng Ama ay hindi dapat maging sakripisyo. The blessing of Father Yah should never be a sacrifice. Tama po yun, hindi po kailangang isakripisyo natin ang ating pananampalataya dahil sa kanyang pagpapala. Otherwise, hindi ito pagpapala. Ano po? Tandaan po ninyo, para po ninyo maunawaan kung ang pagpapalang hiningi po ninyo, ito yung pagpapala na ibinigay ng Ama, dapat hindi ito maging burden. Katulad ng humingi kayo ng trabaho. Kung ang trabaho na hiningi ninyo ay galing kay Amang Yahweh, then hindi po kailangan kayo magtrabaho ng Sabado. Hindi po kailangan na kayo mahirapan physically. Hindi po kailangan na kayo po'y mahirapan spiritually at emotionally. Hindi po ganun ang pagpapala ng Ama.
Dahil ang pagpapala po ng Ama, walang kasamang sakripisyo. Ano po? Ito po'y pagpapala sa Kanya, meaning magiging magaan sa inyo at ito'y kalugod-lugod sa inyo. At ito'y ikatutuwa ninyo at ikakayabong ikakatatag ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid ko, ano man po yung ating mga hiningi, yung ating mga idinalangin, manampalataya po tayo na ito'y ating makakamit at ito'y ibibigay sa atin. Mga kapatid ko, I pray na tayo po'y nagkaroon ng pangunawa kung bakit kailangan nating manalangin sa Ama. Sa oras ng ating mga kabagabagan, sa oras ng tayo magpapasalamat, sa paggising natin sa umaga, sa anumang oras ng araw, kung ilang ulit tayong manalangin, mga kapatid ko, hindi po kailangan na tayo ay mangailangan ng mga anong tawag dito? Malalalim na salita. Hindi rin po kailangan na tayo ay manalangin sa publiko. Hindi po rin po kailangan na may tinatawag na yung bang template sa panalangin. Wala po. Ang banal na Espiritu ng Ama at ang ating Espiritu sa mga hinaing na gusto nating iparating sa Ama ay magiging batayan ng banal na Espiritu para ituro sa atin kung ano yung ating tunay na magiging panalangin. I pray mga kapatid ko na tayo po ay manatutunan sa araw na binigyan ng Rabay at sana ito'y lalong nagpatibay ng ating mga pananampalataya at tayo ay nagkaroon ng kaalaman sa kapangyarihan ng panalangin. Hallelujah! Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Naway ang pagpapala po ng Rabay at ang kanyang patuloy na paggabay po sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay ay maranasan po natin at maramdaman para po sa lalong ikaluluwalhati ng kanyang napakadakilang pangalan. Salamat po sa inyong lahat. Shalom! Hallelujah! Hallelujah po. Hallelujah po. Hallelujah. Hallelujah! Salamat po!